Redmi 15C 5G, isa sa mga bagong entry-level phone na mabibili lang natin around 7,000 pesos. Meron itong 6,000 mAh battery capacity, may 120Hz screen refresh rate, and 256GB na internal storage. At sa video ito ay pag-uusapan natin kung ano pa nga ba ang ibang specifications and features na meron sa phone na to. At ano din kaya ang pros and cons nito. Anyway, lahat ng yan ay pag-uusapan na natin after this intro. Okay, inahin muna natin sa unboxing at sa pagbukas natin dito sa kahon, unang makikita kaagad natin ay itong smartphone. Sa ilalim naman ito ay naglalaman ng kanyang documentations, jelly case, SIM ejector, USB A to C cable at itong 33 watts charging brick. Now, nung binili ko ang phone na to sa Xiaomi official store, meron itong 4GB of RAM and 256GB of internal storage at nakuha ko lang ito for as low as 6,629 pesos dahil sa may kasamang voucher discount. At meron itong 3 colorway, mint green, midnight black, and dusk purple. At para sa mga gustong umorder nitong Redmi 15C 5G, yung link natin ay nasa baba lamang ng description para naman makapag-avail din kayo ng voucher discount at syempre direktang mapupunta na kayo doon sa mismong official store. Okay, pag-usapan na natin ang design and build ng phone na to kung saan medyo may kalikihan nito which is may sukat ito na 6.9 inch. May timbang na 216 grams at may kapal na 8.2mm. Now dito sa likod, ito ay naka-matte finish, may dalawang lente ng camera at sa katabi naman ito ay ang kanyang LED flash. Dito naman sa harap, mapapansin talaga natin na makapal yung bezel nito sa top, side, and chin. At naka-teardrop notch ang kanyang display, which is masasabi talaga natin na outdated yung display nito sa taong 2026 kung ikukumpara natin ito sa ibang entry-level phones ngayon. Now, pagdating naman sa kanyang materials, ito ay naka-plastic back, plastic frame, at may IP64 rating protection, water, and dust resistance. At kung nagpaplano ka na ilubog sa tubig ang phone na to, ay huwag mong gagawin yun dahil sa talsik ng tubig lang kayang protektahan ang phone na to. Anyway, dito naman tayo sa side frames. Nandito ang kanyang volume rocker and 2-in-1 button, power button / fingerprint scanner. Dito naman sa baba, nandito ang kanyang mono speaker, USB port, microphone, and yes, meron pa itong 3.5mm headphone jack para sa mahilig gumamit ng wired earphones. Dito naman sa kabilang side, nandito ang kanyang SIM tray na pwedeng lagyan ng 2 nano SIM and 1 micro SD card at expandable ito up to 1TB. Now, pagdating sa network connection ng phone na to, both SIMs ay supported na sa 5G network at based sa paggamit ko sa phone na to, malakas naman ang kanyang internet connectivity. At eto nga, umabot ng 300 Mbps yung download speed and 26 Mbps ang kanyang upload speed. At nung tinest ko ito, gamit ko lamang ay ang mobile data. Okay, usapang display naman tayo kung saan meron itong IPS LCD display, may 720p resolution, 120Hz screen refresh rate, and 810 nits peak of brightness. Now, kung ikaw ay yung consumer na more on media consumption, ang masasabi ko lang dito na saktuhan lang talaga yung quality ng display nito. Hindi ganun ka-sharp and vibrant, pero ang kagandahan lang talaga dito is malapad yung display nito. Kaya may enjoy pa din tayo na manood ng movies gamit ang phone na to. Pagdating naman sa camera ng phone na to, meron itong 50MP na main shooter and 8MP naman para dito sa front-facing camera. At ito yung mga sample photos natin. Okay, pagdating naman sa video resolution ng phone na to, both front and rear camera ay kayang mag-record lamang ng 1080 at 30 frames per second. At pansin natin na wala itong video stabilization kaya maalog yung footage natin. At ito yung audio quality gamit ang phone na to. So, kumusta naman ang ating audio? So, pasado ba para sa inyo? Paki-comment down below. Alright, let's moving on sa kanyang performance kung saan ito ay naka-HyperOS 2.0 based on Android 15 out of the box. At pangako ni Xiaomi na makakatanggap pa itong si Redmi 15C 5G ng 2 major Android update and 4 years security patches, which is magandang balita yan para sa mga consumer. Na pagdating naman sa kanyang chipset, ito ay naka-MediaTek Dimensity 6300 6nm, may GPU na Mali G57 MC2. Yung Antutu score naman nito ay nasa 575,000. Na kung usapang performance lang naman, ay wala kang magiging problema sa phone na to. At makakapaglaro pa din naman tayo sa ating paboritong online games, lalo na dito sa Mobile Legends.
At dito nga sa loob ng 15 minutes na paglalaro natin sa Mobile Legends, gamit ang Wi-Fi connection, pumalo lang ng 36 degrees yung temperature nito at nabawasan lang ng 4% yung battery health natin. Sa mobile data naman, the same pa din, makunat pa din yung battery nito, nabawasan lang din ng 4% yung battery health natin, pero mas umangat ng konti yung temperature nito. Umabot ng 38.6 degrees sa loob ng 15 minutes na paglalaro. At kung tatanungin nyo ako, okay ba ang kanyang performance sa gaming? Ang masasabi ko lang dito ay okay naman. At honestly, may mga time lang talaga na nakaka-encounter tayo ng konting frame drop, which is normal na lalo sa kalagitnaan ng laro. Usapang battery naman tayo kung saan nabanggit ko kanina na itong si Redmi 15C 5G ay may 6,000 mAh battery capacity at syempre supported na din ito sa 33 watts fast charging. Based sa charging test natin, naghintay lang tayo ng 1 hour and 20 minutes bago ito ma-full charge from 20% to 100%. So hindi na tayo maghihintay pa ng sobrang tagal bago ito ma-full charge. Okay, ngayon guys, pag-usapan na natin ang huling hatol dito kay Redmi 15C 5G. Masasabi ba natin na sulit ito sa halagang 6,629 pesos? Or sabihin na natin 7,000 pesos mo na mabibili ito? Ang masasabi ko dito ay sulit na sulit. May 5G network connectivity, may 256GB of internal storage, may 6,000 mAh battery capacity, plus 33 watts na charging speed, naka MediaTek Dimensity 6300 chipset na sa ngayon bihira na lang natin ito na makukuha sa ibang brand na nasa ganitong presyo. So yun lang muna sa ngayon guys at sana nakatulong ang video ito and see you on my next review.